Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome back to PNR kung saan mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, grabe ang nangyari. Senado na isahan ng Kongreso. PBBM Romualdez Saldico Distado. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento, no? Ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, eto, si Romualdez po, no? Si Speaker Romualdez ay mayroon naging statement. Mayroon po siyang pahayag, no? Eto po mga kababayan. Ang sinasabi po ni Speaker Romualdez, bigyan po natin ng opinion to, no? Sabi niya po, eto, ewan ko ba kung matutuwa kayo rito or magiging proud kayo sa ating Speaker of the House, no? So ito pong sabi niya, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Nako, talaga critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. Nako. Alam na po natin kung sino pinatatamaan ni Speaker Romualdez. This chamber is not tolerate hypocrisy. Yan Hindi maaaring magturo ng daliri, no? Ang mga may sariling kasalanan. Nako. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Yan. Ang pera ng bayan ay hindi para sa pansariling pakinabang ng ilan. Nako. Tayo ang boses at mata ng taong bayan at sa kanilang pangalan tayo ang magbabantay laban sa pang-aabuso sa korupsyon at korupsyon. So yan mga kabayan, Speaker Martin Romualdez. Pero teka lang, Sinasabi mong misuse of public funds, no? Tapos yung sinasabing hindi tayo maaaring magturo ng daliri sa mga may sariling kasalanan. Well, anyway, mga kababayan, yung chairman po ng Committee on Appropriation dyan sa Congress, no? Ay marami ring kasalanan. Bakit hindi mo yan unahin? Yan po ang pinaka-importante kasi siya po ang may hawak ng budget, di ba? Ang tinutukoy ko po mga kababayan ay si Representative or Congressman Saldico. Ito po, binira din po ito ng isang political analyst. No, actually, si Ma'am Malutikia ang nag-post nito. Ang sabi po ni Ma'am, no, Mr. Speaker, if indeed your chamber will not tolerate hypocrisy, kindly release the liquidation of the funds of the HOR under JEA 2023. Make the public the congressional project under DILG, DSWD, DPWH at DOH and DILG. No? And open the books of the HOR, mga kababayan. So yan, hinahamon po. Kasi sabi niya naman, bawal magturo, di ba? Kailangan yung paggamit ng pera ng bayan ay may kasamang accountability. Di ba? Sa sarili niyang bibig po nang galing ni Speaker Romualdez, mga kababayan. Kaya ngayon, tinatanong din natin, tayo nagtatanong lang din po, no? Nasaan po yung mga resibo ninyo sa mga proyekto, sa ibinigay na budget, no? Sa inyo dyan sa House of Representatives. Mukhang may mali dito mga kababayan. Yung nagsasalita po, tinutukoy ko po si House Speaker Martin Romualdez, no? Wherein gusto niyang patunayan, no, na wag tayong magturo ng magturo. Or si BP Sara, wag magturo ng magturo. Or tayo mismo, wag tayong magturo ng mga kasalanan nila dyan sa Kongreso. Diba? Kung ikaw ay may kasalanan. Pero bakit hindi nyo mailabas yung dati pa? Diba? Kabibiran nyo lang kay BP Sara, bumuelta agad dito si dating Pangulong Duterte. Sinabi niya po na
ilabas ninyo ang book of accounts, yung mga resibo ninyo sa mga budget ninyo. Ha? Sino po ang nagtotolerate ng hypocrisy? Wherein, kayo mismo po, dyan sa House of Representatives, mga kababayan, ay hindi dumadaan sa budget deliberation. No? Hindi nyo pinapakita sa taong bayan kung paano kayo nakaka-come up ng inyong mga proposed budget within the year, di ba? O hindi nyo yun ginagawa eh. At hindi rin natin napapanood. Yung mga napapanood lang natin, yung by department at itong mga executive department, gaya ni Vice President Sara Duterte at ni PBBM. Pero mga kababayan, yung House of Representatives, hindi po natin nakikita na nagkaroon po sila ng budget deliberation ng mga budget nila. Na parang ginigisa lang tayo sa sarili nating mantika. O kayo mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dito sa sinasabi niya Speaker Romualdez na kailangan maging malinis ang bawat, yun ang dating sa akin dito sa sinabi niya, dito sa pahayag niya. Kailangan maging malinis, no? Ang paghawak ng pera ng bayan. Walang bahid ng korupsyon dapat. Ano sa palagay nyo? Mukhang sila yatang nangunguna eh. Mamaya may papakita pa tayo. Pero bago natin ipakita yon, play muna natin yung video. Wherein, mga kababayan, naisahan. Naisahan po ng Kongreso ang Senado. Dahil parang hindi po alam ng Senado itong 20 billion, no? Na budget para sa AKAP. Sinasabi pa ni Senator Coco Pimentel na parang sekreto yata ito. Ang tawag po diyan mga kababayan is insertion, no? Pag sa budget na di ba? Insertion po ang tawag diyan. So ito mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon kung paano po didepensahan itong AKAP, no? At paano rin sila gigisahin ng mga senador. Ito na po. Lang, diba? That's AIX, diba? There is no expectation of any behavior sa AIX, right? None, okay. Now, ito lang yung tanong ko kasi. You have about 20 plus billion ata for ayuda sa kapos ang kita program, AKAP. Ngayon, ang tanong, paano ba ma-access yan? What is that? Is that a purely ayuda program or also just an assistance program which requires some return from the beneficiary? Yung AKAP po. Kasi para sa Senate, walang nakakaintindi sa amin. So, Para sa atin. hindi, yun na nga, walang nakakaintindi sa atin. So, paano naging national program by law ang isang programang hindi dumaan sa other house ng Congress? The law is supposed to be passed by two houses. Yun po, at saka next question na lang yung AKAP. So yan mga kababayan, napansin po ng ating mga senador, no? Ay hindi pala alam nila itong AKAP na ito, di ba? O itong AKAP na ito mga kababayan, ito yata yung ginagawa ni ni Speaker Romualdez, yung namimigay siya, di ba? Pati si PBBM, I think sila po ang namimigay nito. Diba? Pero ito po ay under the program of DSWD. So, ito lang mga kabayan, naisip ko lang bigla kasi DSWD tapos may yung AX, na-research ko po, under din po siya ng DSWD. O ngayon lang po natin na-realize, yan, na-realize, na nagiging national program na ang pamimigay ng ayuda. No? Kaya pala wala tayong nakikitang, for example, yung build ni PRRD, di ba? Nakikita ng taong bayan. It is physically visible po siya, di ba? Pero dito po sa ewan ko nga bakit po pinili ng gobyernong ito na maging national programs ang pamimigay ng ayuda? Naiisip nyo na ba yung naiisip ko mga kababayan? Baka mayroong eto, purely personal opinion ito mga kababayan. Ewan ko lang sa inyo, iba kasi rin yung opinion nyo eh.
ang opinion ko po dito, baka mga kababayan, mayroong porsyento, di ba? Napakalaki po ng 20 billion, no, na ipang-aayuda mo. And isa po ako sa mga kababayan, isa po ako sa magpapatunay, no? Maaring ikaw rin na nanonood ngayon, isa ka sa magpapatunay na hindi naman lahat ng Pilipino ay nakakatanggap nitong akap na ito. Pero napakalaki po ng kanilang budget, 20 billion. Biruin mo yan mga kababayan, no? Kahit lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas ay bigyan mo. Siguro naman magkakasya din yung 20 billion na yan, di ba? Oo. Eto nga naano ko sa kay BP Sara, yung binigyan nilang budget, 700 million lang. Pero dito, project lang ito mga kababayan, ha? Project AKAP, 20 billion ang budget. Are senators disqualified from participating in the AKAP? Madam Chair, first of all, the AKA program is like the AIX program. By its name, it's para sa mga kapos ang kita. It's a social welfare program. It does not elicit. So yan mga kababayan, para sa mga kapos ang kita, no? Ito ang opinion ko dyan. Sino ba naman ang hindi kakapusin ang kita sa panahon ngayon? Ha? Kaya dapat lang bigyan lahat ng Pilipino. Bakit pinipili nyo lang? Ha? Lahat po kapos talaga ngayon eh. Na? Dahil sa inflation at di ba? Inflation po talaga ang problema. Ha? Sinasabi lang kapos ang kita, di ba? Lahat po kapos ang kita ngayon. Kaya wag yung sabihin na yung beneficiary niyan pipiliin nyo pa. Dapat ang beneficiary yan lahat ng Pilipino. Kasi lahat naman po tayo eh, di ba? Kapos tayo sa kita ngayon eh. Aminin nyo man sa hindi, talagang kapos po tayo sa kita. Any conditions. It does not impose any conditions, and it does not aim to change behaviors. It's really in the social welfare side. Number two, Madam Chair, from time immemorial, the department has been verbalizing its desire for a near poor program. Alam ho natin na kailangan rin ho natin alagaan yung near poor, katulad na napag-usapan kanina. Kaya nga tinignan natin yung mga kapos ang kita. Kumikita pero hindi ho sapat yung kinikita. Lalong lalo in the time of inflation. So we welcomed its Kahit pa mag-survey kayo ngayon mga kababayan, ni isang Pilipino hindi magsasabi sa inyo na sakto ang kita nila. It is always nakapos. Kaya mga kababayan, bakit ganito? Parang hindi naman yata lahat ng Pilipino, no? Kasi ako, hindi rin ako nakakatanggap. Even yung mga kakilala ko, hindi rin yung iba, hindi nakakatanggap ng AKAP eh. Di ba? Maging sa AX, di ba? Hindi rin eh. Pinipili lang. line iteming in the GAA when we got the 2024 GAA. So kami, as a matter of principle, we implemented it and we created guidelines for it to make sure na it suits the purpose of its mandate. So if it is like AX, parang kami as senators, we are informed of AX eh. So may mga AX eh. Sometimes we can visit the AX distribution eh. Nakikita namin with our own eyes. Maganda nga actually. I mean, ako ay nakapagsalita na sa isang AX distribution eh. Tinanong ko sila, do you like this program? Gusto nila. They like this program kasi nga ayuda eh. So yan mga kababayan, ang issue naman dito ni Senator Coco Pimentel, no? Bakit hindi nakakapag-participate, no? Yung mga senador dito sa sa pamimigay ng AKAP. Like for example sa AX si Senator Amy Marcos, 'di ba? Nakikita po natin nakakapag-participate siya, nakakapamigay ng mga ayuda within AX program. Ang problema dito sa AKAP mga kababayan, parang sinusolo lang ni Speaker Romualdez yung pamimigay. Si PBBM namimigay din gamit po ang AKAP. I think mga kababayan, kasi may na-mention nung basta mga kababayan, correct me if I'm wrong, no? Si Speaker Romualdez at si PBBM po ang namimigay
or nagpa-participate sa pamimigay ng akap ayuda, di ba? AKAP seems to be invisible to us. We have not been invited to any AKAP. If it's like AIX, it must be also like a distribution. How come it is invisible to senators? Unlike AIX, which is visible to senators. Madam Chair, as a matter of practice, we always post in our social media accounts the different activities of the department. So yan mga kababayan, sa social media daw nila pinopost. Anong gusto mong gawin ni Senator Coco Pimentel? Mag-comment sa social media ninyo. No, it's very good. Akap pa, very good. Ganun ba gustong mangyari nito mga kababayan? Mag-comment na lang sa kanilang social media account. Nako. Naisahan po ang ating mga senador mga kababayan. Tunod ho yung AKAP na pinopost namin yung mga AKAP payouts dyan sa social media accounts namin to give a visual to everybody of what we are doing, whether it's AKAP, AIX, emergency cash transfer, lahat po yung pinopost po namin. And that's it, Madam Chair. But how come the level of involvement of senators in the AKAP program is, close to nothing, if not negligible, when compared to AIX? What is if it is like AIX, how come in its implementation it's so different from AIX? It's like, as far as senators are concerned, it's like a secret, invisible, off-limits program. Bakit? Di ko maintindihan eh. Ngako, bakit kaya mga kababayan? Bakit hindi pwedeng makialam yan? Yan siguro yung dapat na term, no? Bakit hindi pwedeng makialam ang mga senador dito sa AKAP program na ito? Exclusive po ba ito para kay Speaker Romualdez? Para magpakilala? Pati kay PBBM, mga kababayan, exclusive lang ba itong pamimigay nila? 20 billion po yan, mga kababayan. 20 billion. Sana naman maka-experience tayo, no? Or isa tayo sa maging, kasi kapos na kapos eh. Paano ba nila na-identify na kapos talaga ang kita? No? Kasi lahat tayo kapos ang kita eh, no? Well, anyway mga kababayan, sabi nga po kanina ni, ano po ang inyong opinion dito, i-comment na lang po, no? Sabi nga po ni Speaker Romualdez kanina, ito, they will not tolerate hypocrisy, di ba? Ito mga kababayan, ano to? Ito, anong tawag dito? Oh, yan no, may pangalan eh. Pamimigay po to ng ayuda pero may pangalan. Anong tawag dito? Hindi ba ito isang way, no? Ng pagiging hypocrisy. Ha? Oh. At saka ito i-share ko lang din mga kababayan kasi kailangan natin i-share din ito. Teka lang. Ito po yung balita mga kababayan. Davao Trio posibleng managot sa pagtulong kay Kibuloy. Ayon po yan kay Representative Gutierrez. Talagang itong kongreso hindi titigil mga kababayan. Hanggat hindi po nila napipin down ang mga Duterte at mga allies ni dating Pangulong Duterte. No? Isipin mo mga kababayan, nilalabas po nila itong mga ganitong statement nila without any evidence. No? Anong patunay ninyo na talagang tumulong si Senator Bato, dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte kay Pastor Apollo Kibuloy? Ano po ang inyong patunay? Ilabas nyo po para malaman po kasi itong ginagawa nila mga kababayan, it is sinisiraan lang po nila, no? Ang mga Duterte publicly, no? Kasi wala naman silang ebidensya eh. Well, anyway mga kababayan, ano man po inyong reaction? Opinion or kritisismo sa video nito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po sa video nito. Alright? Maraming salamat po.